Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay tatako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. Pero ito'y pagpapatuloy lang ng ating seminary edition na patungkol sa Word of God. Kaya nga ako, sa mga video natin, una pa lang ay kahit ko na kayo or sinasabi ko na kayo na tapusin natin tong video na to. Panoorin natin hindi lang itong video na to, kundi yung mga in-upload na natin. So makikita naman natin yan dito sa ating YouTube account. In-upload natin yan araw-araw na devotion natin nang naway tayo ay matuto at magturo ng salita ng Diyos. So itong mga ito ay hango ayun doon sa guide natin na in-upload ni Pastor Russell. Kaya ito simulan natin. So, yung topic pala natin ngayon is all about invisibility. So, ang konsepto nito, the doctrine of God's invisibility teaches that God's full essence, His complete spiritual being, can never be fully seen or comprehended by human eyes. Through invisible, God graciously reveals Himself through visible created things like nature, His Word, and ultimate through Jesus Christ. This means that while we cannot see God directly, we can know Him fully and personally through His Word and His presence in our life. God invisibility reminds us of His wholeness, majesty, and mystery, inviting us to trust Him by faith beyond what our eyes can see. So, sabi niyan, yung ating Panginoon is invisible siya. Kumbaga, kung the word invisible, hindi nakikita. Kumbaga, yung pagiging glory niya, yung pag-glorify niya sa kanya is pinakita niya sa pamagitan ng kanyang anak na si ang ating Panginoong Kristo, yung nireveal niya nga. Kaya nga yung makikita natin, yung mga natatanggap natin, kabutihan na punta natin sa buhay natin, is gawa yan na pagiging Diyos or gawain ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung His present sa ating buhay, hindi natin siya nakikita pero nare-remind niya yan. Gamit niya itong salita ng Diyos, yung pagiging holiness niya, yung majesty niya, and pagiging mystery. Kaya in-invite niya tayo gamit yung kanyang salita na manampalataya sa kanya kahit hindi natin siya nakikita. So sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, diba kahit di natin siya nakikita, siya yung ating yung King of all King, immortal, siya yung dapat natin nag-God sa buhay natin, honor, honor natin siya, and kailangan sa kanya lahat ng glory sa habang buhay na ating nabubuhay. So, sabi sa ating katawan, God is invisible but present. Sabi ko kanina, hindi natin siya nakikita. Pero sa pamamagitan ng kanyang salita, sa nangyari sa atin, sa buhay natin, for example na lang, yung ginagawa natin yan, di ba, pinag-uusapan natin yung salita niya. Hindi natin siya nakikita, but naniniwala tayo sa kanya. We believe to God. Kaya ginagawa natin yung mga kabutihan, di ba? Isipin nyo kung walang God, hindi na naniniwala, baka puro kasama lang ginagawa natin. God reveals Himself in Christ. Di ba mababasa natin sa Bible, sa Word of God, is kung ano yung mga presence na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo noong unang panahon. Nireveal niya yung kabutihan ng Diyos, nireveal niya yung katotohanan sa pamagitan ng kanyang buktong na anak na Panginoon sa Kristo. God blesses those who believe. Tayo mga tao, kailangan maniwala tayo dahil sa paniniwala natin na mayroong Panginoon at sa Diyos, sa salita niya, i-bless niya tayo sa lahat ng buhay natin. Kaya application, put your faith in God and not in feel. Hindi lang yung pwede feel na kailangan ito, ramdaman ko, ito yung kailangan pananampalataya natin is po. Alam natin yung ating Panginoon sa Kristo in order to know who is God. Kaya ma-experience natin yung blessing ng ating Panginoon. Kaya mamaniwala tayo.
So, ayan po para sa araw 'to, na meron tayong natutunan sa ating panunong pakikinig. God bless all.